Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kaapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel kano. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako si Patrolwoman Janina Aguas mula sa Manila Police District. Mag-aatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Dating miyembro ng Communist Terrorist Group, voluntaryong sumuko sa Samar PNP. Tulak ng droga, arestado sa bypass operation ng Ozamis City PNP. Most wanted person na may kasong murder, arestado ng Special Action Force sa Lanao del Sur. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Mahigit 500 riders sa Ilocos Norte nakiisa sa makabuluhang Ride for a Cause at cleanup drive na pinangunahan ng Ilocos Norte Police Provincial Office bilang pagpapatunay ng diwang bayanihan, malasakit sa kapwa at pagmamahal sa kalikasan. Police Master Sergeant Robert Basan Abella Jr. magbabalita. Mahigit 500 riders mula sa iba't ibang bayan ng Ilocos Norte ang nagtipon-tipon noong Oktubre 19, 2025 para sa Ride for a Cause na pinangunahan ng Force Multiplier and Peacekeeper Riders of Ilocos Norte, katuwang ang Ilocos Norte Police Provincial Office. Layunin ng aktibidad na makalikom ng tulong pinansyal para sa 5 benepisyaryong may malulubhang karamdaman. Kabilang sa mga lumahok ang manang at manong pulis ng Ilocos Norte PPO na nagbibigay inspirasyon sa mga kapwa riders sa ilalim ng temang Ride with Heart, Ride to Save Lives. Nagsimula ang biyahe sa Ilocos Norte Police Provincial Office grounds at tinahak ang mga makasaysayang ruta ng Paway, Curimaw, Badok, Banna, Marcos at Solsona bago nagtapos sa Mount Lamin sa bayan ng Pidig. Bilang bahagi ng inisyatiba ni Police Colonel Jomar Q. Labiano, Provincial Director ng Ilocos Norte Police Provincial Office, isinagawa rin ang cleanup drive sa Mount Lamin matapos ang ride. Sama-samang naglinis ang mga kalahok sa paligid ng bundok bilang pagpapakita ng malasakit sa kalikasan at komunidad. Itinampok ng gawaing ito ang diwa ng Environment Protection, Community Involvement at Responsible Citizenship. Sa kabuuan, ang aktibidad ay naging matagumpay na nagpapakita ng pagkakaisa, malasakit at tunay na diwa ng bayanihan. Isang inspirasyon tungo sa mas makakalikasan, mapagmalasakit at maunlad na komunidad para sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Abella Jr. 353,000 pesos na halaga ng illegal na droga nasamsam sa matagumpay na bypass operation ng mga tauhan ng Bataan PNP. 39 anyos na sospek, arestado.
Ang buong detalye ay mula kay Patrolwoman Janice Bulahaw. Isang 39 anyos na lalaki na umano'y sangkot sa kalakalan ng ilegal na droga ang naaresto sa ikinsang bypass operation ng mga operatiba ng Hermosa Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Bataan Police Provincial Office, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency ng Region 3 sa Barangay Kulis, Hermosa, Bataan. Batay sa ulat, nahuli ang suspect matapos nitong bentahan ng isang maliit na heat-sealed plastic sachet nang hinihinalang shabu ang isang posture buyer kapalit ng marked money. Sa isinagawang protective search, na-recover pa mula sa kanya ang isang malaking sachet ng pinaghihinalaang shabu. Tinatayang aabot sa 52 gramo ang kabuuang bigat ng nakumpiskang droga na may standard drug price na 353,600 pesos. Ang matagumpay na operasyon ay isinagawa sa ilalim ng pangangasiwa ni Bataan Police Provincial Director, Police Colonel Marites A. Salvadora sa pakikipag-ugnayan sa Pro-3 Regional Director, Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr. Ayon kay Police Colonel Salvadora, patuloy ang pinaigting na kampanya ng Bataan PNP laban sa ilegal na droga upang matiyak na walang ligtas na lugar para sa mga sangkot sa ganitong uri ng kriminalidad sa lalawigan. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. 2 drug suspect arestado ng Binangonan PNP sa bypass operation sa Binangonan, Rizal. 130,000 pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot, kumpiskado. Police Staff Sergeant Jacob Israel de la Cruz, ibalita mo. 2 sospek ang naaresto sa kinasang bypass operation ng Binangonan Police bandang alas 10:30 ng gabi noong Oktubre 17, taong kasalukuyan sa Barangay Gapos, Binangonan, Rizal. Kinilala ang mga sospek sa mga alias na Kenneth, 25 anyos at Jen, 19 anyos, kapwa residente ng nasabing barangay. Nahuli sila matapos benta ng shabu ang isang pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa mga sospek ang 3 sachet na hinihinalang shabu na tumitimbang na 19.21 gramo na may halagang higit 130,000 piso, isang cellphone at marked money. Ang operasyon ay may koordinasyon sa PIDEA at naitala sa video bilang bahagi ng transparency. Kasalukuyan nakakulong ang mga sospek at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Patuloy ang panawagan ng Rizal Police sa publiko na makipagtulungan sa kampanya kontra droga. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Jacob Israel E. de la Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant de la Cruz. 47 anyos na lalaki na tinaguriang rank number 9 most wanted person na may kasong RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, arestado ng mga otoridad sa Silang, Cavite. Magbabalita dyan si Police Corporal Abigail Rojas. Arestado sa isinagawang joint operation ng Silang Municipal Police Station at Pasay City Police Station, warrant and subpoena section ang tinaguriang rank 9 most wanted person ng Pasay sa Barangay Sabutan, Silang, Cavite. Kinilala ang suspect na si alias Nar, 47 anyos, may asawa na isang security guard. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Branch 115 sa Pasay City para sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasalukuyang nasa kustodya na ngayon ng mga otoridad ang suspect para sa tamang disposisyon ng korte. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Abigail Rojas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Lalaki arestado matapos ang pagbebenta ng ilegal na paputok online sa isinagawang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Unit 1 sa Dagupan City. Ang buong detalye ay hatid ni Patrolwoman Mary Grace Altizuela.
Sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 1 sa Dagupan City, Pangasinan, matagumpay na naaresto ang lalaking ito na sangkot sa iligal na pagbebenta ng mga paputok online. Ayon sa investigasyon, ginamit ng suspect ang kanyang Facebook account upang mag-alok at magbenta ng iba't ibang uri ng paputok na labag sa umiiral na batas. Dito natuklasan ng mga otoridad ang kanyang iligal na aktibidad. Kuha sa video ang aktwal na transaksyon sa pagitan ng suspect at ng operatiba na nagpanggap bilang buyer. Agad na dinakip ang suspect matapos tanggapin ang mark money. Nasasangkot ngayon ang suspect sa paglabag sa Republic Act 7183 or an act regulating the sale, manufacture, distribution and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balita Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Bilang bahagi sa selebrasyon ng 25th Fiesta sa Kakahuyan, nagkaroon ng tree planting activity ang mga miyembro ng Iloilo Police Provincial Office sa Maasin Watershed Forest Reserve, Barangay Daha, Maasin, Iloilo. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Patuloy ang adhikain ng kapulisan na maging katuwang ng pamahalaan at mamamayan hindi lamang sa usapin ng seguridad kundi pati sa pangangalaga ng kalikasan. Muling ipinamalas ng Iloilo PNP ang kanilang malasakit sa bayan sa pamamagitan ng aktibong pakikiisa sa 25th Fiesta sa Kakahuyan sa Maasin Watershed Forest Reserve, Barangay Daha, Maasin, Iloilo, nito lamang ika-18 ng Oktubre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Colonel Bayani M. Razalan, Provincial Director ng Iloilo Police Provincial Office, ang delegasyon ng mahigit 150 na pulis mula sa iba't ibang unit kabilang ang Police Regional Office 6, Iloilo Police Provincial Office, Regional Mobile Force Battalion 6, SWAT at mga kalapit na istasyon ng pulisya. Kasabay ng pagbibigay seguridad sa lugar, ang mga pulis ay nakiisa rin sa mismong pagtatanim ng mga punla sa nasabing lugar. Ang aktibidad ay bahagi ng programang Tanom Iloilo Towards a Forest Province na isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Iloilo sa ilalim ng pamumuno ni Governor Arthur Defensor Jr. sa pamamagitan ng Provincial Environment and Natural Resources Office. Nilahukan ito ng mahigit 1,600 eco-warriors mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, NGOs, media, pribadong sektor at mga uniformed services. Hindi hadlang ang uniforme sa pagtupad ng tungkulin sa kalikasan. Ang PNP Iloilo ay patuloy na nakikiisa sa mga programang tumutugon sa pangmatagalang kapakanan ng komunidad. Bahagi ito ng suporta ng More Progress Iloilo o Movement for a Robust, Progressive, Globally Competitive, and Resilient Province of Iloilo, isang malawakang inisyatiba para sa unlaran ng lalawigan. Ang aktibong partisipasyon ng Philippine National Police sa aktibidad ay ang patunay ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Hindi lamang nakikita sa mga checkpoint o presinto, kundi sa mga kabundukan, kagubatan at sa mga programang nagpapalalim ng malasakit at pagkakaisa. Sa bawat hakbang ng pagtatanim, kasama ang kapulisan sa paghubog ng isang mas luntian, mas ligtas at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Palubos. 340,000 pesos na halaga ng iligal na droga nasabat sa anti-illegal drug operation ng PNP Bohol. 52 anyos na drug suspect arestado. Patrolwoman Blessel Kiss Pedoche sa report. Huwag na ng kapulisan ng Bohol ang lalaking sospek matapos itong mahulihan ng 340,000 halaga ng hinihinalang shabu sa sinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Purok 4 Barangay Katarman, Dawis, Bohol nito lamang nakaraan.
Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jomar S. Fumarejos, Chief ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si alias Jinky, 52 anyos, na residente ng Purok 2, Barangay Viking, Dawis, Bohol. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 7:28 ng umaga, na ikilasa ng mga operatiba ang buy-bust operation na resulta sa pagka-aresto ng suspect at pagkasakote ng 10 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 6,800 gramo at standard drug price na 340,000 pesos, buy-bust money, cellphone, Yamaha na motorcycle at isang unit ng caliber .45 pistol na may isang steel magazine at 3 bala. Ako po si Police Colonel Patricio C. Degay Jr., ang Provincial Director ng Bohol Police Provincial Office. Ang tagumpay na ito ay bunga ng masusing pagmamanman at koordinasyon at walang sawang dedikasyon ng ating mga kapulisan laban kontra iligal na droga. Sa pamamagitan ng ganitong mga operasyon, ating pinatutunayan na seryoso ang Bohol PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating lalawigan. Nais naming paalalahanan ang publiko na maging mapagmatsyag sa inyong mga komunidad. Kung may nalalaman kayong kahina-hinalang aktibidad o mga personalidad na sangkot sa illegal na droga, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa pamamagitan ng aming hotline numbers. Ang inyong pagkikipagtulungan ay napakahalaga upang tuluyan masugpo ang banta ng illegal na droga sa ating mga kabataan at komunidad. Patuloy nating ipagmalaki ang ating kooperasyon sa PNP. Sama-sama nating itaguyod ang bagong Pilipinas na payapa, ligtas at malaya sa droga. Maraming salamat at mabuhay ang mga Boholano. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Dawis Municipal Police Station ang suspect at mahaharap ito sa kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang matagumpay na operasyon ng mga kapulisan ay patunay lamang ng kanilang dedikasyon upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng ating komunidad para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako niyang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Blasel Kispidoche, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedoche. Sa patuloy na programa ng pamahalaan kontra insurhensiya, voluntaryong sumuko ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa mga otoridad sa Samar. Patrolwoman Cristel Palafox, ibalita mo. Yung nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Pabanog, Paranas, Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pakikipagnegosasyon ng matauhan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Regional Intelligence Unit 8. Isinuko rin ng nasabing surrendery ang isang unit ng caliber .22 revolver. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal mula sa mga kapulisan. Ang dating miyembro ng CTG ay nasa kustodiya na ng 2nd Samar PMFC para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy ang panawagan ng pambansang pulisya sa iba pang mga miyembro ng CTGs na iwaksi na ang maling ideolohiya at magbalik loob sa ating pamahalaan upang makasama ang pamilya, mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa mga programa ng ating gobyerno. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Walang kawala ang isang #1 most wanted person ng Police Regional Office Bangsamoro na may kasong murder sa isinagawang operasyon ng Special Action Force sa Lanao del Sur. Police Corporal Marcelino Termenes, ibalita mo.
Aresto ng pinagsabi na pwersa ng 44th Special Action Company, 4th Special Action Battalion at 81st Special Action Company Rapid Deployment Battalion ng PNP SAF, katuwang ang Criminal Investigation and Detection Group, Lanao del Sur Provincial Field Unit at iba pang unit ng PNP. Ang number 10 regional level most wanted person ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa isang operasyon na isinagawa noong October 14, 2025 sa Barangay Linok, Tamparan, Lanao del Sur. Kinilala ang suspect na si alias Salim Bagot na naharap sa kasong murder sa ilalim ng criminal case number ML-127-2017 alinsunod sa warrant of arrest na inilabas noong December 27, 2017 ng Regional Trial Court Branch 9, 12 Judicial Region, Marawi City, Lanao del Sur. Nasa CIDG Lanao del Sur Provincial Field Unit na ang kustudiya ng naarestong suspect para sa dokumentasyon at tabang disposisyon. Mula dito sa Headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Marcelino Termenes, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Termenes. Sa patuloy na kampanya kontra iligal na droga ng PNP, arestado ang isang lalaki matapos ang matagumpay na bypass operation ng Ozami City PNP. Magbabalita dyan si Patrolwoman Danessa Berdos. Arestado ang isang individual sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Osamis City PNP sa Barangay Bagakay, Osamis City, Misamis Occidental. Nito lamang ika-18 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harvey Villanosa, officer in charge ng Osamis City Police Station, ang suspect na si alias Dam. Lalaki 18 taong gulang at residente ng Barangay Kinuman Sur, Osamis City. Sa ikinasang drug by bus operation ng mga operatiba ng Osamis City Police Station ay nasamsam ang mga pakete ng hinihinalang shabu, isang 500 peso bill na ginamit bilang by bus money at iba pang mga drug paraphernalias. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. 96,000 pesos na halaga ng marijuana ang naharang at nakumpiska sa isinagawang checkpoint ng mga miyembro ng Bunawan Police Station sa Davao City. Patrolwoman Queenie Babes, Arendain, ibalita mo. Arestadong isang individual matapos mahulihan ng hinalang pinagbabawal na droga sa sinagawang fixed checkpoint operation sa Likanan Lasang, Davao City. Nito lamang ika-18 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Janus Macliing, Acting Station Commander ng Bunawan Police Station ang suspect na si alias Nor, 39 taong gulang, na pawang residente ng Bakpiatos, Barangay 1A, Davao City. Ayon kay Police Major Macliing, dakong alas 11 ng gabi habang nagsasagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng Bunawan Police Station, katuwang ang Task Force Davao, nang mahuli ang suspect na may dalang dilaw na supot na naglalaman ng hinalang marijuana na naglalaman ng tinatayang nasa 800 gramo at tinatayang nasa 96,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng suspect upang dumaan sa tamang disposisyon at marap sa kasong paglabag sa Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Acting Regional Director, Police Brigadier General Joseph R. Argiles, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kayusan tungo sa mula dito pagsulong sa Police bansa. Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arindain, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Arendain. Isang hinihinalang pampasabog na recover ng mga tauhan ng Parang Municipal Police Station sa Maguindanao del Norte. Ang buong report ay hatid ni Patrolwoman Leonora Gawang.
Explosive device ang na-recover ng Parang PNP sa loob ng compound ng Parang Municipal Hall, Barangay Poblacion 1, Parang, Maguindanao del Norte, nito lamang 17 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon sa mga otoridad, bandang alas 3:30 ng tanghali nang makatanggap ang Parang MPS ng ulat mula sa isang empleyado ng LGU Parang na mayroong umano'y pampasabog na aksidenteng natagpuan sa labas ng Parang Municipal Hall. Agad namang nakipag-ugnayan ang naturang istasyon sa mga personahe ng Explosive Ordnance Disposal o EOD matapos magpositibo ang isang uri ng pampasabog. Kinilala ng EOD ang nasabing pampasabog bilang isang pirasong 81mm high explosive mortar. Ang nasabing pampasabog ay kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP EOD para sa karagdagang pagsusuri at wastong disposisyon. Patuloy na pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na agad ipagbigay alam sa kinaukulan ang anumang kahina-hinalang bagay na posibleng naglalaman ng pampasabog upang maiwasan ang anumang insidente ng panganib. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At mga ka-PNN, 66 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Janina Aguas mula sa Manila Police District, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.